call to worship, matatagpuan po sa mga aklat ng Awit, Kabanata 130, mga talatang 1 hanggang 8. Magandang balita, Biblia. Sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay hindi pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka kay Yahweh. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Amen. Tayo po'y manalangin. Oh, hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, God the Holy Spirit. Dakilang Diyos, purihin ka. You are full of splendor. You are full of majesty. You are awesome, O God. You are beautiful. Lord, you are holy. You are faithful, O God. You are full of compassion, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa mga salita na kami po ay patuloy niyo pong pinalalakas sa mga salita mo po. Ang mga pangako mo, Panginoon, ay amin pong pinanghahawakan. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa paanan niyo po. Nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming pong mga nagawang kasalanan, sa aming salita, sa aming pag-uugali, sa aming pag-iisip. Maging ang laman ng puso namin, Panginoon, ay hindi po lingid sa iyo. Wala pong naitatago sa iyo, Panginoon. Kaya patawarin niyo po kami, Lord. Linisin niyo po kami ng banal na dugo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat katulad po ng bansang Israel, ito po ay iyong minamahal, ito ay iyong kinakalinga, ito po ay iyong inililigtas. Ganon din po, Panginoon, ang dalangin ko po sa aming bayang Pilipinas, Lord. Kalingain niyo po ito, patawarin sa mga kasalanan, linisin sa karumihan, Panginoon, at alisin, Panginoon, i-uproot, Lord, lahat ng mga bagay na hindi po naaayon, Panginoon, sa iyo. Lalo na, Panginoon, yung hindi maayos na pagsamba sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sapagkat ikaw lamang po ang aming pinagkakatiwalaan. Nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon, sapagkat totoo po ang iyong salita. Ang pangako niyo po, Panginoon, ay totoo, tunay, at may buhay. Kaya dakilang Diyos, sa amin pong paglapit po sa iyo sa gabing ito, kami po ay magdiriwang ng iyong kabutihan, kami po ay magdiriwang ng iyong katapatan. Mapalad po kami, Panginoon, sapagkat ikaw po ang aming Diyos. Mapalad kami, dakilang Diyos, sapagkat ang Panginoong Hesus ang aming pong tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus po ang manunubos po namin, ang Diyos ng aming sambahayan. Kaya, Panginoon, samahan niyo po kami, Lord, o banal na Espiritu, o dear God the Holy Spirit, you are the most important person in this worship, Lord, in this worship service, O God. Lord, I pray, Lord, for your anointing, Lord, sa mensahe niyo po, nadadalhin po ng inyong lingkod, si Pastor Edric, O God. Dalangin ko, Panginoon, na ang mga salita po niya ay manggaling po sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po siya as your mouthpiece, O God. Kaya, Father God, anuman ang mga bagay na sasagabal, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, sinasaway namin ng mga espiritong yan, Panginoon.
Ang Espiritu mo lamang, o dakilang Diyos, ang siyang mangingibabaw, ang siyang sasakop, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming isipan. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa iyong tulong, Panginoon, sa iyong paghawak sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat hawak niyo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. Yan. So, magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay magpupuri po sa ating Panginoon. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. In all who've gone before us, in all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You've been forgiven, and you've been redeemed. Sing the song forever to the Lamb. Oh yes, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song of fear to the Lamb. We'll sing to the river and amen. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the sing offering, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name, Jesus, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry,
greatest, your name stands above them all. Oh Jesus, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Oh Jesus, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your
Hello po, a blessed, joyful, victorious, and peaceful evening po sa bawat sa atin. And welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry online worship celebration po. So, musta na po kayo? Hallelujah, praise be to God sa buhay po ng bawat sa po sa atin. Purihin po ang Panginoon na tayong lahat po ay sama-sama ngayong gabi para po ating madiskubre muli pag-usapan at malaman ang mga mensahe na po ng Diyos sa bawat po sa atin. Right, yung ating pong message for tonight ay meron pong title na From Ordinary to Extraordinary. Yan. Ano yan, Pastor? Pagkain ba yan? Di ba? Pag tayo po ay magpupunta sa mga kainan o iba't ibang mga fast food, di ba? May order tayo, ordinary o extraordinary, special ba o ano? So, yung pong message title po natin ngayong gabi, From Ordinary to Extraordinary. At yung ating pong anchor text ay makikita po natin dyan po sa Acts chapter 4 verse 13. Alright, sa New International Version. So, basahin po natin po. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. So, yan po yung pong anchor text natin. At tingnan natin po dito po sa Acts chapter 4 verse 13. Sa ating pag-aaral ay meron tatlong prinsipyo na bibigay po sa atin, pag-uusapan natin at ano ang kinalaman po nito sa atin bilang mga ordinaryong mga mamamayan o ordinaryong mga Pilipino. Pwede ba na ang buhay natin mula sa ordinary ay magiging extraordinary? Katulad po ng ating text po ngayon na si Peter and John, yung context po ng ating text ay ito po ay yung pong pagkatapos po ng resurrection, muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan po, nagsimula ng mangaral, nung mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo, ay itong si Peter at si John ay matapang, courageous, boldly na nangaral, nagpahayag ng mga salita ng Diyos. Okay? Kahit itong si Peter at John ay ordinaryong mga tao, at walang formal na edukasyon na sinasabi po diyan sa ating text, di ba? Sabi po doon ay itong si Peter at John ay unschooled. Ibig sabihin po ay hindi nakapag-aral o hindi sapat ang kanilang pag-aaral, walang formal na edukasyon, ngunit sa kanilang ordinaryong mga buhay ay namangha, namangha. Nabilib, nagkaroon ng pagkamangha o bilib ang mga leader ng mga religious people at that time, tawag natin ito mga Sanhedrin, mga religious leader ng church noon na ay namangha, nagtaka sila na itong si Peter at John ay isang mga ordinaryong mga tao, sabi nga po doon, walang formal edukasyon, ngunit dahil po sa kanilang tapang ng testimonyo ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, nagkaroon po sila ng tapang, tapang dahil kasama nila si Jesus. Ayan po yung pong makita po natin. Nagkaroon sila ng kakayahan na ipahayag, sabihin ang salita ng Diyos, magpatotoo sa mga tao na hindi naman nila dating ginagawa, ngunit nang sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na makilala, magkaroon ng tinatawag nating intimate relationship sa ating Panginoon, kapatid, yung ordinaryong taong ito, si Peter at John, ay naging extraordinary, From ordinary Peter and John to extraordinary Peter and John, hindi dahil mahusay magaling sila, dahil merong Jesus na nagbigay sa kanila ng kakayahan. Pinalakas sila ng banal na espiritu,
upang sila po ay magkaroon ng ganong kakayahan ng tapang. Magandang araw po, no? Magandang araw po sa ating lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay? Sabi ko nga po ay tonight I want to speak on a message na sobrang tugma sa bawat isa po sa atin. Ito man po ay sa anong kamang edad, no? Bata, kabataan, o young professionals, o adults, or senior citizen, parent, o ano man ang status mo sa buhay, o kahit sino po sa kalagitnaan ng ating mga sitwasyon sa buhay. Now, tingnan po natin ano po yung problema na makita natin dito. Yan. Ang problema po ay ganito. Iniisip po ng mundo, no, na kailangan mo ng mataas na edukasyon o mataas na posisyon para maging epektibo. Yun po yung pagtingin ng mundo, no? Yun po yung parang pinaka-standard o norm ng mundo. Pero nakita po ng mga leader, no, na kahit ordinaryong tao po si Pedro at si Juan o si Peter at John, nagagawa nilang magsalita ng may tapang at autoridad dahil kasama nila si Jesus. Alright? So, from ordinary to extraordinary. No? Siguro, tanong ko sa inyo, sino po gusto maging ordinary to extraordinary person? Yan, no? Mula sa pagiging ordinaryo, siguro sinasabi natin, pastor, ito lang ako, ganito lang ako eh. Hindi po, no? Itong pag-aaral po natin ay bibigyan po tayo ng pagkakataon, masilip natin na anumang mga status natin o estado sa buhay natin na sinasabi nating ito lang ako, ganito lang ako, ordinaryong tao lang ako, hindi pa po yan ang dapat nating makita. Kaya po itong from ordinary to extraordinary, if there's one thing we all have in common, ito po yon. Alright? Kung tinitignan mo ang sarili mo na para bang yung bang binababa mo ang sarili mo, no? Yung low esteem, ibig sabihin napaka baba, ang pagtingin mo o feeling mo sa sarili mo ay para bang wala ka ng magagawa o magi-improve, magle-level up sa buhay natin, no? Pero sabi ko, if there's one thing we all have in common, ito po 'yon, no? From ordinary to extraordinary. Lahat po tayo, sabi mo nga lahat tayo ay may mga pagkakataon na pakiramdam natin ordinaryo lang tayo. Ano po yung feeling natin? Ordinaryo lang pastor ang trabaho ko. Ayan, sinasabi natin. Ordinaryo lang po ang kakayahan ko, skill ko, talent ko. Ordinaryo lang po ang background ko. Nakatapos lang ako ng elementary, ng high school, o no read, no write, sinasabi nga natin, no? Ordinaryo lang po ang buhay namin, pastor. O ordinaryo lang po ang pamilya po namin. Pero po kapatid, brothers and sisters in Christ, dito po sa Acts chapter 4 verse 13, ipinapakita po ng Diyos na what matters to Him, what matters to God, sa ating Diyos, is not where you came from, okay? But who you have been with, no? Hindi po mahalaga raw kung saan ka nanggaling, anong background mo, pero sino ang kasama mo, no? Ang mahalaga sa atin. Ang talagang nagbabago po ng buhay natin po ay hindi po mga achievements, awards, recognitions, o power, positions, with degrees, with status, what Jesus, that's matter, that's what matters, Meron tayong Jesucristo sa ating buhay. Okay, so principle number 1 is this, point 1, God uses ordinary people to display His extraordinary power. Yan, saan po natin makikita yan? Yan po sa ating text mismo, no? Ang sabi po doon, si Peter and John, ano po ang description sa kanila? Unschooled, ordinary men, no? Yan po ang description po nila nung una, no? Sila po ay wala na pag-aralan, no? Ang mga tao noon, tinitignan lang nila na itong si Pedro at si Juan, ay mga walang pinag-aralan, no? Walang, kumbaga, walang formal education, walang ordinaryo, no? Ibig sabihin, walang formal Bible school training, no?
Sino ba naman tong si Pedro at John, pagkatapos po ng pagkabuhay na magulit ng Panginoon, hindi naman po nag-aral ng Biblia, o di lang silang formal training. Pero ngayon, no, dahil sa pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay, nagawa nila po na magpahayag, no, magbalita, magtestimonyo sa salita ng Panginoon, especially po yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon, no? So, walang high position yan sa society. Sabi nga nila, nasa laylayan ng, ang term natin po sa laylayan ng lipunan. Ibig sabihin, nasa mababang antas ng lipunan, no? At wala ring, impressive background. So, ibig lang sabihin, in short, simple lang po sila, no? Mga mangingisda na walang credential. So, yan po yung background ni Peter and John, no? Pero bakit po sila nagamit po ng sobra-sobra? Yan po ang napakaganda, no? Mula po sa pagiging isang ordinaryong mangingisda, no? Walang kakayahan, walang may pagmamalaki, okay? Pero bakit po nagamit po sila ng Diyos ng sobra-sobra sa kanilang buhay? Dahil po ang Diyos po ay intentionally gumagamit po ng ordinaryong tao. Amen? Sabihin mo nga, ako yun. Gusto ko yun. Ordinaryong tao, para saan? Para po ipakita ang extraordinary niyang kapangyarihan. Kaya alam niyo po, sabi nga natin, merong pong TV show. Wag judgmental ba 'yon? Wag maging judgmental. No? Pag sinabi natin wag tayo maging judgmental, minsan sa tingin natin, pag-iisip natin, tinitingnan natin yung tao, pamilya, o mismo nga, tayo, yung mga anak natin, yung anak ko naman na to, ito lang ganyan, buti pa yun, nagkukumpara tayo minsan sa mga kalagayan ng mga tao. So, wag tayo mag-judgmental, wag natin pong tingnan na itong taong ito, ordinaryo lang yan, isang lang yan, ganyan lang, walang mararating yan kasi ganyan. No, po, hindi po pwede po ganoon. Kasi po, iba ang pananaw at pagtingin ng Diyos, kapatid, kay Peter and John, sa kanilang buhay, at maging sa bawat sa atin. Okay, so, bakit po ginamit po ng Diyos, intentionally, ginamit ng Diyos si Peter and John, mga ordinaryong tao, para ipakita ang extraordinary niyang kapangyarihan. Para makita po ng mundo na siya ang gumagawa, hindi tayo. Amen? Tama po? Ang Diyos ang gumagawa. Kapag extraordinary po ang resulta, pero ordinaryo po ang tao. Walang ibang pwedeng purihin, kundi ang Diyos. Hindi dahil magaling po tayo. Yan, dahil magaling po ang Diyos. So, kung tayo po ay ginagamit ng Panginoon mula po sa ordinaryong buhay, tapos ginagamit tayo para po maging mas makabuluhan ang buhay natin, hindi po para po sa atin yun, dahil po ito po ay galing sa Diyos. Okay? Para ipakita po na walang sinumang maliit, too small para po sa Diyos. Amen? So, John 3:16, ang liwanag po, for God so loved the world. So, wala pong basihan ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa mundo. Hindi po sinabi doon na for God so loved the rich, the poor, matangkad, maitim, maputi, ito, no. Wala, para ipakita po ng Diyos na wala po siyang pinipili, para po gamitin ng Diyos ang mga ordinaryong tao mula sa extraordinary na gusto. Kahit sino po, kahit sino, kahit ikaw, yes, kapatid. Ako, pastor, yes. Kahit sino po, walang simpleng tao, tahimik, walang degree, walang experience, pwedeng gamitin ng Diyos ng epektibo at makabuluhan para sa Kanya. Sabi nga natin, walang disqualified sa Kanya. Wala pong disqualified sa Kanya. Hindi po dahil, para lang sa mga sa mga pastor, mga leaders. So, tinitingnan natin na wala na tayong kakayahan. Hindi po. Walang disqualified po sa Diyos. Tandaan po natin. Ikaw at ako, pag nakita ng Diyos, pwede tayong gamitin katulad po ng simpleng buhay ni Pedro at ni Juan mula po sa isang ordinary to extraordinary
na buhay po natin. Ano? Para ipakita po na sa kahinaan natin, ayan, sa kahinaan natin, doon mas maliwanag ang lakas ng Diyos na binibigay. Tama po? Para ipakita yung kahinaan natin dahil sa pagkilos ng Diyos at Panginoon ng Diyos sa buhay mo, from ordinary to extraordinary po na tao na buhay, para ipakita na mas malakas dahil sa kahinaan mo, pinapalakas tayo ng Diyos. The less qualified we are, sabi nga po, the more qualified His power becomes sa buhay po natin. Amen? So mas nakikita po ang glory ng Diyos pag hindi po tayo sikat, no? O malakas sa buhay po natin, no? Okay? Para ipaalala po sa atin na hindi po background ang mahalaga. Ang mahalaga po yung ikaw ay pwede, no? Available para gamitin po ng Diyos, para magamit ng Diyos, para epektibo sa kanyang paglilingkod, no? Ang tanong ng Diyos ay hindi, no? Ang tanong po ng Diyos ay hindi, magaling ka ba? No? Mariel, magaling ka ba, Mariel? Matalino ka ba? Beth? Oh, may connection ka ba? Oh, yung ba itatanong ng Diyos? Hindi po. Ang tanong niya ay, handa ka bang paggamit sa Diyos? Ayan ang tanong, no? Handa ka bang gamitin po ng Diyos? Katulad po ni Pedro at na Juan, mula sa kanilang ordinaryong buhay, ngunit ginamit sila ng Diyos para isang extraordinaryong buhay, kapatid. Okay? Because God loves turning the ordinary into what? Testimony, no? Yung taong dating walang, confidence, biglang, alam mo yun, nagiging, no, all of the sudden, nabibigla ka, uy, iba na siya ngayon, Ba't, ano nangyari? Dati, ganito lang siya. Ba ngayon, iba na, iba na ang status niya, iba na ang buhay nila, iba na ang lifestyle nila. Di ba? Namamangha po tayo, no? So, biglang nagkakaroon ng turnaround, no? Development sa buhay natin. Dahil po, nagpagamit tayo, no? Gusto natin, ang buhay natin ay hindi lang po sa ordinaryong buhay, kundi sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ginagamit tayo. Yung dating takot, nagiging matapang, upang magpahayag, magtestimonyo, magsalita tungkol sa salita ng Diyos. Yung dating simple, nagiging kagamit-gamit ang buhay, no, sa simpleng, hindi lang po sa church, no, hindi po natin pinag-uusapan po dito yung church setting, maging sa simpleng buhay natin, no. Kaya wag nating sabihin, alam mo, pastor, ano lang ako, simpleng may bahay. Walang ganoon, no. Wag natin titingnan na kahit ikaw ay simpleng may bahay, mahirap pong maging nanay, tama po, no? O maging tatay, o maging anak, no? O ano mo ang status natin, okay? So, lahat tayo, ikaw at ako po, God, sabi doon, number 1, uses ordinary people to display His ordinary power. Now, anong lesson po natin sa point 1? No? Sabi po yun sa lesson, with God, basahin natin, with God, ordinary people becomes what? Extraordinary vessel of His power. Ano ibig sabihin yun? Kung ikaw ay ordinaryo, na tatay, na nanay, anak, o sino man, ano ka man, kapatid, kung ikaw ay isang ordinaryo, mas lalo kang qualified para sa paggamit ng Diyos sa iyong buhay. Alright? Kasi po, ang specialty po ng Diyos, alam niyo po ba specialty ng Diyos? Gumamit po ng ordinaryong tao para ipakita ang extraordinaryong kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. No? Halimbawa, isipin mo po yung maliit na binhi, yung seed. Yung seed, binhi. Maliit, di ba? Ordinaryo, walang dating. Halimbawa, ganun. Pero pag tinanim mo, anumang butil yon o seed yon, pag tinanim mo, ang liit-liit ng butil, di ba? Tumutubo ng puno na nagbibigay ng lilim, bunga, at buhay. Wow! Mula po sa isang napakaliit na binhi o seed na pag tinanim, from ordinary seed to extraordinary tree. Saan ka pa? Di ba? Dapat po natin makita ang buhay natin
kapag tinanim natin ang buhay natin, ano po, tulad ng isang binhi o seed, tinanim natin po sa salita ng Diyos, ang buhay mo natin ay ipinunlan natin, tinanim natin sa salita ng Diyos. Aba, kapatid, balang araw makikita mo, mamamangha yung kapitbahay, kumare, kumpare. Aba, ano nangyari sa kanya? Dati ganito lang siya, pero ngayon, tingnan mo, oh. Nagsasalita siya ng may kapangyarihan tungkol sa salita ng Diyos. Dati mahiyain, dati walang kimi, dati chismosa. Pero ngayon chismosa pa rin. Walang nagbago pa, hindi chismosa sa pagdadala ng salita ng Diyos. Ayan po ang sinatawag nating banal na chismis, di ba? Akala nyo ano ba yung banal na chismis? Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay? May tapang, may lakas ng loob na sabihin na ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat. Amen? So, ganun ka rin, ganun rin po tayo. If you let God, kapatid, just like a seed o small seed o binhi, if you let God plant you and shape you, kapatid, extraordinary things will grow out of your life, of your family, and even in your ministry. Amen? So point number 2, God makes you extraordinary when you spend time with Jesus. Yan, no? Ang sabi po sa ating text, the verse continues. Ang sabi doon, they took note that this man had been with Jesus. Yun po. No, kaya po ang buhay nila mula sa ordinaryo na buhay, naging extraordinary na buhay. Kasi sino po ang kasama, katuwang, kapartner nila? Si Jesus. Wow, kapatid. Iba yun, Kung tayo po ay may mga set of friends, barkada, best friend forever, o kumare, kumpadre, kasama tayo sa mga, mga grupo, wala pong masama doon. Ang association natin, iba-iba, kasama ka rito, kasama ka doon, mayroon ka grupong sinasamahan, connected ka dito, connected ka doon. Pero po, kapatid, alam nyo, ang pinaka-the best at pinaka-mainam na connection natin ay si Jesus. Amen? Sabi doon, they took note that this man had been with what? Jesus. Yun, si Pedro at si John, kaya po naging ang buhay nila ay ginamit ng Diyos mula po sa ordinaryong tao, mula sa extraordinaryong tao, kasi po, meron pong Jesus na sa buhay nila at kasama nila at gusto nilang gamitin ang buhay po nila with Jesus. Ito po ang turning point. Ito po yung turning point. Ito po ang secret po ng extraordinary life. Amen? Ito po ang secret ng extraordinary life. Hindi mo kailangan palaging, kakabit mo si barangay captain, si mayor, si vice mayor. Ayun, anong connection ko? Ito. So, ang dami mo na, sinabi. Yes, it's okay na mayroon tayong mga set of connections. Pero kapatid, huwag mong kalilimutan, the best in this life is you have to connect and spend time with Jesus Christ. Tingnan niyo po ito, Hindi dahil po, ito po yung turning point, So, ulitin ko po, ito ang secret ng extraordinary life. Ito po ang rason, kapatid, bakit sila po namangha. Ayan, alam niyo yun? Hindi dahil sa galing nila, alright? Hindi dahil sa training po nila, hindi dahil sa authority po nila, but because what? They had been with Jesus. Alright? Because they had been with Jesus. Alam niyo po yun, kapatid, kaibigan, kababayan. Time with Jesus changes everything. Actually, Time with Jesus changes everything. Ano yun? It changes the way you think. Binabago po ng Panginoong Sus. Kapag kasama po natin siya ang ating mga pag-iisip, binabago po ng Panginoon ang ating pamumuhay. Kapag kasama natin ang Panginoon, binabago po ng Panginoon ang ating mga desisyon, ang ating mga pag-alala sa buhay. Binabago po ng Panginoon ang papaano tayo ay magmahal, magmalasakit sa ating kapwa. Dati wala kang wapakers sa tao. But because you have time with Jesus, you associated with Jesus, gusto mo ang company mo po ay palagi po ang salita ng Diyos, kapatid, nababago, Nababago. Amen?
Nababago po ang lahat. Yan po ang kaibahan, kapatid, when you spend time and accompany with Jesus. Kung gusto mong maging, kapatid, no, kakaiba sa lahat, no, o extraordinary life mo, kapatid, start by being with Jesus every day. Amen? Amen? Start by being with Jesus every day. Hindi yung start by being with your cellphone. Oh, yan, no? Start by being with your Facebook. Oh, start by being with your barkada. Oh, your kumadre, kumpadre, o mga activities extraordinary. No, okay lang po 'yan, no? Hindi ko naman sinabi, Pastor, ang KG, ibig sabihin hindi na. No, ang sabi ko lang po, kapatid, no, mayroong pagkakaiba when you start your life being with Jesus every day. No po, kapag ang isip mo, puso mo ay napupuno, no, nakasama mo ang Panginoon Kristo, alam mo po 'yan, nagiging mabait ka eh. Amen? Tama? Amen, no? Pag ang buhay mo, pag ang buhay natin, ang pamilya natin, pinupuno natin po ng mga salita, kaisipan, ng salita ng Diyos, no? Every day, kapatid, alam niyo 'yon, naiiba ang takbo ng buhay, ng pag-iisip, ng plano. Naiiba po ang nagiging future ng buhay po natin. Nagiging iba ang future ng anak mo, ng pamilya mo, ng negosyo mo, ng ministry mo. If you have your Jesus, if you have being with Jesus every day. Ang problema natin, gusto lang natin si Jesus kapag, alam mo yun, may problema ka, no? Oh, Jesus, I need you. I want to be with you kasi may problem, may crisis. Nangangailangan ka, Lord. Oh, tawag ka kay Lord. Hingi ka kay Lord. Palagi mong, pengi, Lord, pengi. Pengi, Lord. Oh, no? So, pray ka lang ng pray kapag medyo ang buhay natin ay nasa mababang kalagayan, gusto mong spend your life with Jesus. Hindi po, wag pong gano'n, no? Whether in good or bad situation ng buhay mo, ng pamilya mo, ng mga bangyari sa buhay natin, lagi mong alalahanin, start by being with Jesus every day. When you spend time with Jesus, your character changes. Alam niyo ba yun, no? When you spend time with Jesus, your character changes. Kapag madalas mong kausap ang isang tao, halimbawa, no? Napapansin mong nagiging katulad mo sila, tama ba? At nagiging katulad ka din nila, no? Halimbawa, ang barkada mo, ganitong magsalita, no? O ang mga kasama mo, nagmumura. O kaya, ang mga kasama mo, laging nagsisigawan. Ang laging mong kasama, laging may judgmental. O, mayroong tendency na ikaw ay nagiging katulad nila kasi na-associate ka sa kanila, no? So, hindi katulad, no? Nagiging katulad natin sila sapagkat yun po ang kasama po natin, yung ating salita, yung attitude, no? Yung ating lifestyle, di ba? So, ang tawag nga natin na nagiging BI, no? Bad influence. Okay, dapat maging GI po, no? Ano yung GI? Good influencer. Yan, ano gusto mo? Maging bad influencer o good influencer, no? So, lalo na po, no? Gentle reminders about sa po sa atin, ikaw man ay anak, magulang, no? So, sino po ang associate natin? Sino po ang kasakasama na? Sino po ang companion natin araw? Ayan, no? Watch your companion, no? Tingnan natin, kasi baka hindi natin alam, nahahawa na tayo, nahihila na tayo sa mga bagay na alam nating hindi tama. Alright? So, alam niyo po, ganun din po kay Jesus. The more you walk with Jesus, the more ng buhay mo ay nagpapalalim, lumalakad ka doon sa mga naisin at plano ng Diyos. The more you speak like Jesus, you think like Jesus, you love like Jesus, the more you love Him, the more you love Him. So, ordinary character becomes extraordinary Christ-likeness. Amen? Ordinary character, becomes extraordinary Christ-likeness. When you spend time with Jesus, your purpose become clearer. Yan po, Kapag, alam niyo po, iba yung meron kang Jesus, Iba yung meron kang
Pang-Jesucristo sa buhay mo, no? Nababago po yung mga layunin, magiging mas malinaw ang layunin sa buhay mo, ano? Alam mo kung ano ang naisin ng Diyos sa buhay mo, ano? Nagiging malinaw sa iyo kung ano ang future mo. Hindi mo malalaman ang buong layunin ng buhay mo kung hindi ka lalapit kay Jesus. Kung hindi mo titingnan ang mga plano ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan. Closeness brings clarity. Yan po yun, ano? Closeness brings clarity. Ibig sabihin po, ordinary direction becomes extraordinary purpose. Kapag siya po ang sinusundan mo. Amen? Yan po maganda. Kapag si Jesus ang sinusundan mo, hindi ka papalya. Tama? Kapag si Jesus ang kasama mo at siya naging sentro at layong buhay mo, hindi ka papalpak, hindi ka magkakamali sa buhay. Sapagkat si Jesus ang magbibigay ng direction, guide, at magbibigay ng layunin sa buhay mo. Now, ano yung lesson dito po sa point number 2? Ito po yung lesson. Jesus is the one who upgrades the ordinary to extraordinary. Wow! Upgrades. Sabihin mo nga, upgrades. Di ba? Ano ibig sabihin na upgrades? No? Tinataas tayo, nile-level up tayo. Itinataas tayo ng Panginoon, hindi po ang sarili natin tinataas natin. Hindi tao po, kundi si Jesus, na gusto mo makita na ang buhay mo, kapatid, ang pamilya mo, mula po sa ordinaryong buhay mo ngayon, makikita mo na, wow, dahil meron pa yung Kristo na gusto, ang layunin niya, ang lakaran natin, aba, nakita mo, umuunlad, gumagaling, gumaganda, paganda ng paganda, no? Ang buhay, no? Paayos ng paayos ang buhay. Amen? So, ibig sabihin nito, si Jesus po ang nagpapabago ng simpleng buhay, kapatid, para maging kamangha-mangha. Wow! Sa simpleng buhay, nakikita mo ba sarili mo? Can you imagine ang buhay mo, pamilya mo, anak mo, ang future nila, no? Mula po sa simpleng buhay, nakita mo na nagiging kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos sa buhay na. Kahit ordinaryo ka lang sa tingin mo, ayan, no? Kapatid, kaibigan, mga kababayan, kahit ordinaryo lang ang tingin mo sa sarili mo, o ang tingin ng tao sa iyo, o pag-iisip ng tao sa iyo, kaya po ng Diyos na iangat, baguhin at gamitin ka sa isang extraordinary po na paraan kapag sumunod ka at nagtiwala sa Kanya, kapatid. Kung gusto mong mag-level up, yan, mag-upgrades ang buhay natin, ang pamilya mo, ang negosyo mo, ang future ng buhay mo, ng mga anak mo, mag-level up muna tayo dapat po sa ating pong kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Tama? Amen? So, sabihin mo nga sarili mo, gusto kong mag-upgrades. Gusto kong mag-level up for Jesus. For Jesus. Amen? So, point number 3 and last, extraordinary courage comes from extraordinary God. Wow, gustong-gusto ko po ito. Extraordinary courage comes from an extraordinary God. Sabi po ng verse, no? Yung last verse natin, sabi ng verse? When they saw the courage of Peter and John, nung nakita nila yung tapang ni Pedro at na John. Si Pedro po at John ay isang mga ordinaryong tao. Hindi po sila natural leaders o born leaders, no? Madaling matakot si Pedro, actually, no? Pikon, maitang ulo, no? Tahimik lang po si John, no? Walang imik. Pero bigla sila nagkaroon po ng tinatawag ng extraordinary courage, alright, sa gitna ng persecutions at pressure sa kanilang buhay. Alright? Kapatid, brothers and sisters in Christ, courage is not from personality. It comes from God. No? Ang tapang po, alam niyo po yon, na inakikita natin po kay Peter and John, hindi ito lakas nila o sa kanilang training. Ito po ay supernatural. Ibig sabihin, kapag kasama po natin ang Diyos, kapatid, nagbibigay po siya ng tapang na lampas sa kaya po natin. Alam niyo po yon? Kaya po may mga tao, no, dati ganito lang sila, mahiyain, no, ordinary. Pero ngayon tingnan niyo sa biyaya ng Diyos. No, dahil ang Diyos po ang nag-aangat, no,
nag-aangat. Ang Diyos po ang nagbibigay ng pag-unlad. Okay? Sa mga buhay po natin. Alright? Ordinary people can do extraordinary things when God is with them. Wow, like this, no? Ordinary people can do extraordinary things with God is with them. Kung ordinaryong tao lang po si Pedro at si John, no? Paano nila nagawa ang extraordinary? Yan ang tanong, no? Pastor, paano? Ordinaryo lang sila, mangingisda. Walang pinag-aralan, simpleng tao, nasa laylay ng lipunan. Paano sila nagawa ang mga extraordinary, mga kamangha-manghang bagay sa kanilang buhay? Alam niyo po yan, ang sikreto, dahil extraordinary ang Diyos sa kanila. Amen? Merong Diyos na extraordinary na nag-angat, nagpaunlan, nagbigay ng tapang, nagbigay ng purpose, layunin sa kanilang buhay. Kapag ginawa po natin ang parte natin, alam po ninyo yon, magtiwala at sumunod sa Diyos. Ang Diyos ang gumagawa ng miracle o himala, ano, sa atin pong mga buhay. No? Courage grows in the presence of God. That's number 3. Courage grows in the presence of God. No? Peter denied Jesus noon. No? Alam na po ng bakit si Peter? Bago siya po naging extraordinary na tagapaglingkod o alagad ng Panginoon, si Pedro po denied si Jesus noon. Denied si Jesus. Pero after spending time with the risen Christ, iba. Naiba si Pedro, no, naging matapang, naging masigasig ang buhay niya mula doon po sa kanyang buhay. Courage is not absence of fear, kundi presence of God. Alam niyo po 'yon? Kapag mayroong presensya ng Diyos sa buhay mo, nagiging matapang ka, no? Nagiging malakas ang loob mo upang sabihin sa tao na ikaw ay mayroong pong Kristo sa buhay mo. Kapag may Diyos, kapatid, kayang harapin ang matinding pressure, criticism at takot. Amen? Amen? Kapag may Diyos, ulitin ko po, kapag may Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, kayang harapin ang mundong punong-puno ng pressure, criticism, at takot. O anumang mga bagay na maaaring dumating sa buhay natin. Bakit? Dahil po mayroong Diyos na extraordinary God sa isang ordinary person o people na katulad natin. Alright? Ano po ang extraordinary courage? Ano po? Halimbawa, pagharap sa problema. Amen? Hinaharap mo ba ang problema? That's extraordinary. No? Kasama mo ang Diyos na hinaharap ang problema sa school mo, sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo. Okay? Kasama mo ang Diyos sa pagharap sa problema. Okay? Pag-share ng faith, yan, no? Pag-share ng faith sa kaibigan o pamilya. Okay? Pag-stand, no? Tumayo sa katotohanan kahit ang iba po ay hindi tumatayo sa katotohanan. No? Sa kabila ng lahat, no, ay nandito sila sa mali, no? Mas majority nasa mali, pero nag-iisa ka na lang sa tama, naninindigan ka pa rin, no, sa tama. Amen. That's extraordinary courage, kapatid. Handa kang tumayo alang-alang sa Diyos. Handa kang tumayo sa mga salita ng Diyos. Kapag Diyos ang kasama mo, kapatid, listen to this, lahat ng ordinary na mga gawain mo nagiging acts of courage at impact sa buhay natin. Amen? No? So, saan mo kailangan ng tapang ngayon? Tanong ko sa inyo, saan ka humuhugot ng tapang ngayon? Yan, Saan ka ba kumukuha ng tapang ngayon? Kapatid, sa pagharap ng problema, saan mo hinahanap ang tapang? Sa pag-abot ng pangarap, kapatid, saan mo hinahanap ang tapang? O sa paglapit mo sa mga problema, sa mga inaalalahanin sa buhay, saan ka kumukuha ng tapang? Okay? Kanino ka kumukuha ng tapang, humuhugot ng tapang? Kay Lord. No, wag po sa ABS-CBN, no? Ang mundo nagiging
pag gusto ng tapang, ng loob, pag nanghihina, ang tao kumukuha ng tapang saan? Alak, babae, sugal, sigarilyo, cabaret, bar, nightclub. O, yan po yun. Ano? Yan po yung way of the world. Yan po yung pamamaraan ng mundo na gustong kumuha ng tapang. Pero hindi naman po totoo yun. No? Pero kay Lord, lahat pwede mong makita at maranasan ang tapang na yan upang harapin ang anumang mga sitwasyon sa buhay mo sapagkat merong extraordinary courage na ang Diyos ang nagbibigay. No? Imagine po natin po, may isang maliit na bata. No? Ano ibig sabihin ng extraordinary courage? Dito po ako magtatapos sa isang ilustrasyon. No? Imagine po natin po ito. No? May isang maliit na bata, excuse me, na natutong mag-swimming. Sa pool. Siyempre, saan pa siya mag-swimming? Sa pool, no? Takot siya sa tubig. No? Paano siya matutong lumangoy kung takot siya sa tubig? Halos, sabi doon, hindi makagalaw. No? Pero dahil sa takot niya na baka siguro malunod. Pero biglang may dumating na swimming coach. Yan, instructor. Na malakas at experience na instructor. Hawak-hawak siya ng coach o instructor na doon. Hinihikayat. Sige, kaya mo yan. Subukan mo yan. Sige, huwag kang matakot. Ayan, andito ako. Sabi ng instructor, no, swimming instructor. At ipinakita kung paano lumangoy ng maayos, ng ligtas at payapa. Ano, dahil po sa presence ng coach, no, dahil po doon kasama lang po ng batang takot na ito sa pag-aaral ng swimming, nandoon po yung presence po ng coach o instructor ng swimming. Ang dating takot, ayan, ano, at ordinaryong bata, ano po, ay nagkaroon ng tapang, ayun, nakakalangoy, yan, sa malalim na bahagi ng pool nang hindi na natatakot at nag-iisa. Kahit wala na po yung kanyang pong coach o instructor doon sa swimming. Ganun po, parang ganun tayo po sa ating faith o sa ating pananampalataya. Amen? Si Peter at John, ulitin natin, dati ordinaryo. Takot na po at walang training. Pero kasama nila ang extraordinary God, yung presensya ng extraordinary God. Bigla po sila nagkaroon ng extraordinary courage. Kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Amen? Excuse me. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas, tapang at gabay para harapin ang matinding pressure at pag-uusig o anumang mga sitwasyon at hamon sa buhay mo. Amen? So ano po lesson po natin sa point number 3? Amen? Sabi dyan, tapang na lampas sa kaya natin ay nanggagaling sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, mga minamahal, no po, hindi mo kailangang maging bold o perfect sa buhay mo. Kung kasama mo ang Diyos, kahit ordinaryo ka, kapatid, pwede kang gumawa ng extraordinaryong mga bagay sa buhay mo, lalo na po sa tapang ng ating pananampalataya. Now, in conclusion, ano po, kung iniisip mo ngayon, no, ordinaryo ka, yes, iniisip mo ngayon, ordinaryo ka, Pastor, ito lang ako, ganito lang ako, no? Kulang ka, simple ka lang, no? Walang espesyal sa iyo. O tinitignan ka ng mga tao ng kapitbahay mo na ganyan ka lang, simple, walang kakayahan, kulang, no? Ordinaryo. Ito po ang good news. The good news is this: you're exactly the kind of person Jesus loves to transform. Amen? Woo, hallelujah. You're exactly the kind of person Jesus loves to transform. Acts 4:13 proves that the extraordinary life, no, does not come from who you are, but from who you have been with. Ulitin ko po, ano po? Acts 4:13, tong text natin, proves that the extraordinary life of Peter and John does not come from who they are, but from who they have been with. Ano pong pangako po? No? Ano pong pangako po sa ating mensahe po ng Diyos about po sa atin? Here is the promise. Okay? Basahin natin. Kapag
kasama mo si Jesus, kahit ordinaryong tao ka, mabibigyan ka ng tapang at karunungan para gawin ang extraordinary na bagay. Amen? Ano pong kinalaman po nito sa atin at maging sa ating bansang Pilipinas, kapatid? Ngayon, maraming problema, maraming sitwasyon, maraming mga issues, kahirapan, kalamidad, social injustice, corruption, alright? Madalas iniisip ng tao na kailangan mo ng pera, edukasyon o posisyon para makagawa ng pagbabago. Pero tulad po ni Peter at John, kahit ordinaryong Pilipino po tayo, pwede kang maging instrumento ng Diyos. Kapag kasama mo si Jesus, may tapang at karunungan kang magdala ng tama, tumayo para sa hustisya, at makatulong sa kapwa kahit simpleng tao lang po tayo o ordinaryong tao po tayo. Sa ating pong buhay, kapatid, sa ating bansang Pilipinas, maraming mga ordinaryong tao. Tama po? Sino po yan? Magsasaka, jeepney driver, o grab driver, guro, OFW, okay, etc. Ang nakakatulong sa kanilang komunidad at bansa ng may tapang at dedikasyon. Kaya po tulad po ni Peter at John, hindi kailangan po ng mataas na edukasyon o posisyon para magdala po ng pagbabago. Alright? Kapag kasama mo si Jesus, kahit simpleng tao po tayo, pwede kang maging instrumento po ng Diyos, kapatid, para po sa extraordinaryo na epekto po sa buhay po ng iba. Hindi lang po sa iyo, kundi magdadala ang buhay mo ng extraordinaryong epekto po at pagbabago po sa buhay po ng iba. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin, na tayo po yan sa panahon ng ating pong panalangin. At kayo rin po maaring lumapit sa trono ng ating Diyos. Samahan po ninyo po ako sa ating panalangin. At dalhin natin po sa ating Diyos ang lahat ng ating mga kahiling at dalangin. Manampalataya po tayo, manalangin po tayo na may pagtitiwala at naniniwala po na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng dalangin natin, sapagkat ang Diyos po ay mabuti, tapat sa bawat po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong paalala dito po sa aming pag-aaral ng iyong mensahe mula po sa Acts chapter 4 verse 13, na nagpapaalala po na kahit ordinaryo lang po kami katulad po ni Peter at John, kaya mo kaming gawing extraordinary. Hallelujah. Turuan mo kaming manatili po sa presensya mo araw-araw at bigyan mo po kami ng extraordinary courage, extraordinary faith, at extraordinary obedience. At nawa po ang buhay namin po ay maging extraordinary po na testimonyo na magbibigay po ng kaluwalhatian po sa iyo. Turuan mo po kami na manatili po sa presensya mo araw-araw. Ikaw ang aming pong gustong makasama, makadamay, makaagapay araw-araw sa aming buhay. Magtiwala po sa kanyang kapangyarihan at magsasalita at kumilos ng may tapang po at pananampalataya. Gamitin mo po kami sa paraan na lampas sa aming makakaya para po sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Pagpalain mo po, Diyos, ang aming mga kapatid na kasama po namin ngayon na nanambahan at maging sa manunood ng online o replay ng online worship celebration po na ito. Kaming lahat ay lumalapit, dinudulog sa inyo ang lahat ng aming mga kahiling at dalangin at maging sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa mga kapatid namin ngayon na may mga dalahin sa buhay, may problema suliranin. Samahan mo sila, ang iyong presensya, Panginoon, madaman nila sa kanilang buhay. Tulungan mo sila na magtiwala po sa iyo ng mga hamon ng buhay na ito. Sa iyo ay mayroong solusyon. Sa iyo ay makikita namin ang mga kaparaanan at katugunan sa lahat ng aming pangailangan. Sa iyo kami magtitiwala. Salamat po, Panginoon, at gayon din po lumalapit po kami na may
pagpapasala at pagpupuri na kami po ay Diyos, kayo ang aming Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa bawat sa amin. Hallelujah. You are our healer, Lord. Kung may mga karamdaman po ang bawat sa amin ngayon, in the name of Jesus, we claim, we declare that you are our healer. Ang Diyos ang aming tagapagpagaling, tagapagpalakas, at tagapagbalik ng lakas at kalusugan at kagalingan sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Kami po ay may mga pangailangan araw-araw. Kayo ang aming Diyos na tagapagkaloob at tagapagbigay. Salamat po sa iyong biyay at habag. Salamat po sa iyong mga pangako. Sinabi mo, hindi mo kami iwanan at pababayaan man sa aming buhay. Salamat po sa aming mga kapatid na nakasama namin ngayong gabi. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, ang kanilang pamilya, mga mag-asawa, kanilang anak, ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga gawain sa araw-araw. Punuin po ninyo ang kanilang buong sambahayan, doong pong fruit of the Holy Spirit. I pray na ang banal na bunga ng banal na Espiritu ay manahan sa bawat isang sambahayan sa bawat sa amin. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control ay patuloy po na magharit maranasan, malakaran namin, madama namin, mangyari po sa bawat sa po sa amin. Bigkisin po ninyo ang buong sambahayan namin ng iyong biyaya at ng iyong habag. Salamat, Panginoon Kristo, na aming manunubo. Salamat, Panginoon Diyos, na tagapaglikha ng aming buhay. Salamat, Banal na Espiritu, na siya nagbibigay ng kapayapaan at nagbibigay, Panginoon, ng kaaliwan sa buhay ng bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan Panginoon Kristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Brothers and sisters in Christ, the God who choose ordinary people to display His glory will also strengthen, encourage, and bless you. So, brothers and sisters in Christ, go walk in the presence of Christ and experience each day the extraordinary grace of our God. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po, bigyan po natin po ng malakas na clap offering ang ating pong Panginoon. So muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Edric Ancheta, at mula po sa Global Harvest Goshen Ministry online worship celebration. So see you again po sa Sunday, the same time. And thank you for letting me share the word of the Lord tonight, from ordinary to extraordinary. Shalom and God bless. Okay.